Hi guys, yun, magandang ano sa inyo, magandang gabi, no? Magandang gabi sa inyo. So, yun. Actually, kakauwi lang din natin at kakakain lang din natin ng hapunan natin, no? So, as of now, ano na, 11:45 ng gabi dito sa Canada, no? So, guys, yun, i-open ko lang din yung ano, yung comment ni Ate nung nakaraang naglipat tayo ng bahay. Actually, nag-comment siya doon. Ang sabi niya, yun no guys, oh, titingnan nyo. Sabi niya doon, magkano raw ba ang upa ko dito sa bahay namin at saan daw ba ako sa Canada. So, well guys, sasagutin natin yan. So, actually guys, nabanggit ko na rin to nung nakaraang video natin. Nabanggit ko doon kung magkano yung upa dito, tapos kung ano yung mga kasama, no. So, ulitin ko ulit guys. So ang upa ko dito sa bahay ko, sa bahay namin is 1,000 Canadian dollar per month, per month 'yon. So kung ko-convert natin sa sa peso is mga 41,000 pesos, Philippine peso monthly, no? Sa buwan 'yon, guys. Ngayon, ko-convert naman natin sa reals is papalo rin ng ng Saudi Reals ng 2,700 something no monthly yun guys, monthly, no. So biruin nyo kung magkano yun, no. So malaki talaga guys, malaki. Tapos yung tanong niya doon kung saan daw ba ako sa Canada is yun, nandito ako sa British Columbia, sa parte lang ako ng Chilliwack. So Chilliwack, British Columbia. Actually, malapit lang din to sa parteng Vancouver, no. So kung bibiyahin natin magmula rito papuntang Vancouver is mga siguro nasa kalahating oras lang. Ganun lang, malapit lang, sobrang lapit lang. Pero syempre, dun sa Vancouver naman kasi is yun, kumbaga syudad na, tapos medyo crowded na talaga doon. Hindi gaya dito sa Chilliwack, medyo medyo nasa, hindi naman probinsya, no. Ang kumbaga, hindi siya overpopulated or hindi siya ganun ka crowded. So sabihin na natin medyo mas tahimik dito sa sa lugar namin dito sa Chilliwack. Yun. Tapos guys, i-open ko lang din yung kasama naman dun sa upa ko dito, which is yung $1,000 Canadian dollars, is included na doon yung yung unang-una internet. Okay, kasama na yun doon, internet, tapos kuryente, tapos kasama na rin yung tubig doon, tapos kasama na rin yung mga gamit sa bahay, no, like yung mga TV, closet, mga cabinet, tapos yung mga ultimo gamit sa kusina, ultimo kutsilyo, kutsara, tinidor, pinggan, tapos may kasama na rin yung electric kettle, kalan, ref. So kung ano yung makikita mo dun sa bahay mismo, so kasama na yun dun sa binabayaran kung $1,000 per month, diba? Well, ganun talaga ang upahan dito. Well, may nakita nga rin ako sa ibang rito, sa ibang mga mga paupahan, more than 1,000 pa, no. So depende rin talaga dun sa sa lugar. Kasi dito naman talaga sa British Columbia, masasabi naman natin talaga na sobrang taas ng cost of living dito compare dun sa ibang lugar dito sa Canada. Pangalawa, dito sa British Columbia is sobrang sabihin na nating mataas ang tax talaga. Ang pagkakaalam ko 15% dito compare mo dun sa ibang probinsya dito sa Canada. Merong ang alam ko 11, 12% or 10%, ganun. So ganun talaga guys, ganun talaga. Well, bago naman din ako nagpunta dito is expected ko na ganun talaga kataas yung
yung cost of living dito. Kaya nga ang ginagawa ko, hanggat sa makakatipid tayo, hanggat sa kaya nating alam mo yun, tipidin yung mga kaya nating tipirin, yun talaga ang ginagawa ko. Talagang sobrang tipid, no? So syempre patasaan din, makakaano rin naman tayo, makakaraos din naman tayo sa tulong ng ating Diyos na buhay. So guys, yun. So ma'am, yun, sana nasagot ko yung tanong mo. At kung meron po kayong mga gustong itanong or i-comment, ibang comment yan, so comment lang po kayo, o tanungin nyo lang, tapos sasagutin po natin yan hanggat maaari. So guys, yun, maraming salamat at God bless po sa lahat. Bye bye.